Oh. Naglalagay. So pag na-void, wag nilang sisihin sa amin na puro angal lang kasi kami. It's because naglalagay sila ng walang kwentang mga ebidensya. Attorney Panelo. Sa akin, yung sagutin ko lang yung due process, no? So, Ay, anak ni Panelo. Due process. Sabi ni Mabel Quinjo, nguya ka, Mark. Sige. Pagbigyan natin si Mabel Quinjo. Ano? Hirap na mangumuya nang hindi talaga. Sige. Ganyan. Siyempre, nakaharap yung tato, di ba? Ulo lang! Ni Bongbong... Ulo lang! Ni Bongbong Marcos ang kailangan natin! Mahirap po yung medyo kasi kailangan iusli mo ng konti. Medyo nakausli po yung kay Baste para sa amin kasi, yung due process is not just about following procedural rules. It has to be fair at the end of the day. So sa akin, Uy, tarantado. Hindi ho siya yung sinabihan ko tarantado. Naging expression ko lang ho. Pinapatawag ang vice-presidente. Pinapatawag yung team nila. Hindi naman kayo dumadalo. No, para masagot. Ngayon, magmumukhang fair talaga yan kasi wala kayo dun. No? Wala ang vice-presidente. Di ba? Kung dumadalo kayo dun, na ipapaliwanag ninyo yung side ninyo. Kung nandun ang vice-presidente at alam niyang sagutin lahat dyan, di ba? Pero mukhang hindi kaya na idepensa ang kanyang sarili. paano magkakaroon ng fair play kung bago pa lang magsimula yung pinakaunang hearing, you have si Congressman Chel Jokno, Congresswoman Laila De Lima, pati si Congressman Percy Mary Grace Piatos, diba? So anong klaseng fairness ang aasahan mo? Nunok ng puta, nagdala lang boss ng Mary Grace Piatos. Karapatan naman. Ano naman yun? Kasi naaasar, nabubwisit na din no? Ang tagal-tagal ng ipinapatawag. Binibigyan ng karapatan para magpaliwanag. Wala, hindi makasipot. Di ba? Ipaliwanag lang si Mary Grace Piatos. Ipaliwanag lang sila Kokoy Villamin. No? Hindi nyo kayang sabihin sa Kongreso yung, kasi si Mary Grace Piatos, ganito, ganyan. Alias lang naman. Kasi sasagot sa inyo na, nasaan? Kailangan kapag kasakuhan nyo ipinadala yan, merong pagpapaliwanag kung sino si Mary Grace Piatos. At sila Kokoy Villamin. Mukhang walang naisumite o naipasa ang vice-presidente ng gano'n, Diba? Tapos pagdating dun sa bloodbath, sa akin, nagsimula na yung bloodbath. Si Madriaga yung na-bloodbath. Kasi pagkatapos na mag-testify, yung mga netizens mismo ang tumira sa kanya to prove na Uy, hindi, gagi. Mga DDS, tinira siya. Ano po? Pero kung ikukumpara po, yung mga testimonya nito pong si Madriaga, mga kababayan, Malapanelo senior din pala tong anak niya, no? Nung nag-umpisa pong magsalita, si Madriaga, mga kababayan, sinundan ng mamamayan yan, no? Ang sabi ng mamamayan Pilipino, magkaiba kung paano mag-testify, kung paano magsalita. Si Madriaga versus dito versus dito sa 18 Marites, no? Sabi ni The Jumper, hindi naman mas marami naniniwala kay Madriaga. Kaya nga nasabi ko na Malapanelo senior din pala itong anak niya No? Yung tipo hubang ang daming pruweba, ang daming ebidensya versus do sa kliyente niya. Pero para sa kanya parang wala. Parang baliktad. Ano po? Kung ikukumpara mo kay Gutesa, kay sa 18 Marites, si Madriaga, ang layo ho, mga kababayan. Yung palang pong sinabi, pinapabili po ako ng mga motorsiklo, ipinakitaan ng ORCR, pinakitaan ng litrato. Mismong yung Ducati Scrambler, ipinakita doon sa mga litrato, gamit ng vice-presidente. Baliktad yung sinasabi ng lawyer. Bagay, expect na ho natin yan, mga kababayan. Lawyer nga ng vice-presidente. Naintindihan natin siya. Sige. kasinungalingan yung mga sinasabi. Kamusta yun? Pwede ba I natin heard, kamustahin yun? he's in charge of the Madriaga. Perjury case. Ibang klase itong mga ito. Pahinto nyo.
So, mukhang ang narinig ko po, mga bossing, na pagpapahinto ni Jimmy Bondoc, ganun din po, technicalidad din po. Kung ang plenaryo ay tulog, dapat daw po tulog din, hindi kikilos, walang gagawing impeachment. Yun lang pala. Kaso boss, mukhang dito ka malilintikan, no? Bakit? Kasi, tingnan nyo po, si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakikita niya, mag-uumpisa na yung impeachment sa June. No? At isa pa po sa nakita kong balita, mga kababayan, ang sabi ni Senate President Tito Soto ay ang ibig sabihin daw po sa kanya ng forthwith ay the following day. Ibig sabihin, kapag ka naisumite sa kanila yung article of impeachment, kinabukasan, impeachment court na ang Senado, mga kababayan. Mayo na ngayon, Mayo a 2. Malamang po ay ilang ano na lang yan, tapos pagpasa, sakto, June, pasok na pasok yan. Ang tingin ko, hindi po ito magiging parang Chis Escudero style. No? Ang nakikita ko ho dito, mga kababayan, talagang masusunod kung ano ang ibig sabihin ng forthwith. Yung forthwith na agad-agad, na ora-orada, walang makapagpipigil, no? Yun yung ibig sabihin ng forthwith. Kaso hindi ko alam doon sa sa Supreme Court kasi parang ang nakita ko na explanation nila ang forthwith daw po doon sa Konstitusyon ng Pilipinas ay maaaring mahaba o maaaring maikli, mga bossing. Yun lang ho. Pero sa nakikita ko po, ang Senado, sa pangunguna ni Tito Soto, mga kababayan, ila-live pa din nila, open sila sa mga pagla-live, sa mga lahat ng social media. Naku, ang ganda ho niyan, mga bossing. Tingin ko hindi magugustuhan ng kampo ng Vice Presidente ho, yung i-live sa mamamayang Pilipino, mga kababayan. Bakit? Kasi yan na po yung labanan ng depensa at ng ng ebidensya nila. Pag nakita po na yung depensa nila mahina ng taong bayan, naku po mga kababayan, mapapahiya po sila. Simula po nung naumpisahan yung unang impeachment, hindi na po sila hindi na po sila makapaglabas-labas ng kanilang depensa Hanggang ngayon pa kaya. Iba yung ASAP at forthwith. Sabi ni Sir Danilo Espejo, masaya yan kung tuwing kailan yung impeachment na